Sama-sama tayong magiging Sakaki! Igan, target masagip ang isang babaeng humingi ng tulong sa pagsalakay ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, mas matindi at mas marami ang mga biktima ng torture sa Pogo Hub sa Porac kumpara sa naunang sinalakay na Pogo sa Bamban, Tarlac. Saksi, sina Oscar Oida at Darlene Kai. Sa bisa ng search warrant galing San Fernando RTC, pinasok at hinalughog ng mga otoridad itong Pogo Hub sa Porac, Pampanga mag-aalas 7 ng gabi. Sinira ang tali para makapasok sa gusali na may 3 palapag. Boss, okay na. Isa-isang pinasok ang mga kwarto ng mga taga-Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, PNP Special Action Force, PNP CIDG at iba pang local authorities. May mga kwartong nakalock kaya kinailangang puwersahin. Itong napiling unang gusali, may narinig daw na humihingi ng tulong. Kaninang madaling araw pala naririnig pa ho kami boses ng babae kaya lang parang mahina na yung boses this morning. Hindi na rin ho namin narinig sana nasa maayos pa po siyang kalagayan. Tumambad sa motoridad ang mga kwartong nagsilbing barracks. May nakitang mga kama, damit, appliances at pinagkainan. Nakakuha rin ng cellphones at vault. Walang nakitang babae o sinuman sa loob. Bukas itutuloy ang paghahalughog sa 45 iba pang gusali sa 10 ektaryang compound. Kaninang umaga, inikot na rin ang Pogo Hub para malaman kung mayroong dapat i-rescue. Mula nang i-raid itong Lucky South 99 Pogo Hub nitong Martes, 2 posibleng biktima na ng torture ang nasagip, parehong Chinese nationals. Ang isa, nakatali sa bed frame at puno ng pasa. Isa naman ay narinig na tumatawag mula sa bintana. Ayon sa PAOK, malakas ang ebidensya na may human trafficking, sex trafficking, torture at scamming activities dito. Nauna nang sinabi ng PNP na malaki ang posibilidad na may connection ito sa Bamban Pogo Hub. Pero mas malaki at mas matindi raw itong sa Porac. Mas malaki po ito inland area, no? Siguro parang 3 o 4 na beses ang laki. Actually, since natimbrihan po yan, nakatakas na po yung mga dapat tumakas dyan. Pero kung mapapansin mo, marami pa rin po kami nakukuha mga torture victims. So, siguro talagang kalakaran nila sa loob ng illegal Pogo Hub na ito yung manakit at manorture ng mga tao na empleyado nila. Mas mabalasik. Para sa Bamban. So, sa dami kung nakukuha natin mga biktima po ng torture. Bago ang raid ngayong araw, nagkaroon din ng operasyon kaninang madaling araw. Pagpasok sa kwarto, natagpuan nila ang lalaki na puno ng mga pasa sa katawan sa Porac, Pampanga kagabi. Sa tulong ng isang interpreter, ikinuwento niyang ilang araw na umano siyang hindi pinakakain at ilang beses din sinaktan ng nagkulong sa kanya. Agad siyang dinala sa ospital para magamot. Nang makausap namin siya sa tanggapan ng PAOK kanina, ibinahagi niyang sinaktan siya sa Pogo dahil gusto na raw niyang mag-resign. He said maybe the people forced him to make the illegal activities. They keep him inside the room because he asked for resign, but they refused. Sa huling tala ng mga otoridad, umaabot na sa 159 ang mga dayuhang nasa kustodiya ng PAOK. Mga Chinese ang karamihan sa kanila. Mayroon ding Vietnamese, Burmese at Malaysian. 4 sa kanila ang itinuturing na mga biktima. Ang iba, wala umunong pasaporte at may immigration violation umano. Isinailalim na sila sa biometrics o identity verification para sa kanilang pagkakakilanlan at para alamin kung mayroon silang mga kaso. Nang makausap ng media ang ilan sa kanila, sinabi nilang nagbabakasyon lang sila at itinanggi nilang nagtatrabaho sila sa Pogo. We have no work in here. We are not Pogo. We are just friends together. Pero nang hanapan sila ng pasaporte, I have passport. My passport in the home. Where? In the home. Let me repeat. Yeah. Our law. I have an IG also. No. Our law says it must be in your possession. sinubukan ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng Porac LGU at ng Porac Police.
Pero wala pang pahayag ang alkalde ng Porac. Kinuha lang ng municipal administrator ang numero ng news team at sila na lang daw ang tatawag kapag handa na silang magbigay ng statement. Wala naman sa kanyang tanggapan ang OIC ng Porac Police na dumalo raw sa isang conference. Bukas pa rin ang GMA Integrated News kung maglalabas ng pahayag ang kumpanya ng Pogo Compound na Lucky South 99. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oidang, Darlene Kai ang inyong saksi. Bago sa saksi, arestado ang 2 suspect sa sextortion sa magkaiwalay na operasyon sa Quezon City at Valenzuela. Saksi si Von Aquino. Kinukobra na ni alias Arvin sa e-wallet na tindahan sa Payatas, Quezon City ang dinemand niya umanong pera sa biktima. Nang sumalakay ang Women and Children Cybercrime Protection Unit at Quezon City District Anti-Cybercrime Team, bahagi na pala ito ng entrapment kay alias Arvin na isinumbong ng menor de edad. Tinatakot umano siya ni Arvin na kung hindi magbabayad ng pera, ay ipakakalat ang kanyang maselang video at litrato. Nakuha ang mga ito sa cellphone ng ex ng biktima na ibinenta sa isang tiyangge at binili naman ng suspect. Sinwap niya, nakita niya yung record. And then may mga records nga ng sexual activities ng partner ng minor. Nakilala lang niya, tatawagan, nandun yung number niya. At doon, ginawa niya panakot yung mga videos nandun sa cellphone. Kumpiskado sa suspect ang entrapment money at ang cellphone. Doon natin huli yung suspect. Nung natinanggap niya ang ating pera na kapalit yung sa pagbura ng mga videos or photos ng biktima. Naharap ang suspect sa mga kasong child abuse, robbery with intimidation of person, at Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Maharap din siya sa paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Timbog din sa entrapment operation ng Northern District Anti-Cybercrime Team sa Valenzuela ang isang alias Joseph. Ex-girlfriend naman niya ang tinakot kung hindi ito makikipagtalik sa kanya. Ayaw na ng babae dahil meron nga siyang imposition nito. Tinakot niya yung babae na naman na ipapakalat yung video na meron po siya. Sa datos ng ACG mula January hanggang May 2024, tumaas ang kaso ng krimen online sa mga kabataan sa 175 mula sa 139 sa parehong panahon noong 2023. Gayunman, mababa pa rin umano ang rate ng mga nagsusumbong. Kung minsan nahihiyang mag-report yan lalo na pag alam nila ng kanilang naging suspect o gumawa sa ganitong activities ay miyembro ng kanilang pamilya. Pinaiigting na raw ng PNP Anti-Cybercrime Group ang awareness campaign upang mahikayat ang mga biktima ng pang-aabuso online na magsumbong sa kanila. Sa ating regional anti-cybercrime units, kailangan pumunta sila sa barangay to inform them na merong units specifically handling these cases. We will assist them to prosecute these people. Mga babaeng pulis din ang mag-iimbestiga at kakausap kung babae ang biktima. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Bago sa saksi, bumangga sa pader ang isang truck sa barangay Paso de Blas sa Valenzuela City. At ayon sa Valenzuela Disaster Risk Reduction and Management Office, nawalan umano ng preno ang truck. Ligtas naman ang driver at ang kasama niyang pahinante. Wala ring naiulat na nasaktan. Nabalian ng paa ang isang babae matapos siyang mabundol ng motorsiklo sa Pangasinan. Yan at iba pang nahulikam na mga disgrasya sa pagsaksi ni CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Saktong tumatawid ang babaeng yan sa isang kalsada sa Mangaldan, Pangasinan. Maya-maya pa, bigla siyang nabundol ng paparating na motorsiklo. Isinugod sa ospital ang biktima at nabalian din ng paa. Ayon sa barangay chairman, nabag-alaman na lasing ang rider kaya't nabangga ang babae. Nagkaaregluhan naman na ang dalawang kampo ayon sa pulisya. Sa Lipas City, Batangas, dahan-dahang tumatawid ang babae sa pedestrian lane. Pero nang makalampas siya sa gitna, muntikan na siyang mahagip ng isang motorsiklo. Pagbaba ko ng jeep, naglakad ako papuntang pedestrian lane. Ayun, nangyari na yun. Hindi ko na-expect. Nakakagulat. Wala rin siyang nagawa at napatingin na lang sa mabilis na takbo ng rider. Hindi naman natukoy ang plaka ng motorsiklo. Ayon sa LTO Calabarzon, pag-iimbestigahan nila ang insidente. So we will issue a show cause order para maimbestigahan natin ng properly
Patungo sana pa Metro Manila ang halos nawasak na truck na yan mula Tacloban nang sumabit sa puno ng akasya at bumangga sa isang tindahan. Ayon sa mga saksi, iniwasan umano ng driver ng truck ang nakasalubong nitong truck na sinakop na ang kabilang linya. Karga-karga ng truck ang ilang parcels pero dahil sa insidente, may ilan nang nawala at posibleng nanakaw. Panawagan naman ng driver. Test ko yan sa amin. Balik nyo kasi hindi naman sa inyo yan. Ano lang tayo? Parehas naman tayo tao, parehas naman tayo Pilipino eh. Bigay nyo. Nagkaareglo naman ang driver at may-ari ng nabanggang tindahan. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Big-time oil price rollback ang nakaamba sa susunod na linggo. At sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batayan sa 4 na araw na trading. Hanggang piso at 50 sentimo ang maaaring bawas presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. At sa gasolina naman, posibleng hanggang 70 sentimo ang rollback kada litro. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.